welcome back to my channel. This is Bread Cakes and Delis. So, ang gamit ko itong measuring cup guys is 1 cup, yung 240 ml na measuring cup. Tapos yung lanera naman is medium size na lanera na ginagamit sa leche plan. So, ayan, yung chiffon butter natin is sinusukat natin at ito is i-bake natin sa oven, sa preheated oven na 150 degrees Celsius for about 28 to 30 minutes. Yung sa akin kasi is 28 minutes lang dun sa oven ko. So, ayan, nakikita nyo naman, napakaganda ng pagkakaluto niya. Dapat po 150 lang guys dahil para hinay-hinay ang pag-umbok ng ating chiffon butter at maging maganda, hindi siya magbitak-bitak. So ayan, wag bibiglayin. So ayan na yung ating na-bake na chiffon cake. So ayan, ilalagay na natin siya sa ating microwavable tub. Ayan, ganyan lang po yung ginagawa ko. Ayan. At punta naman tayo dito sa ating yema frosting. So meron tayo dito egg yolk, all-purpose cream, evaporated milk. Of course, hindi mawawala yung ating condensed milk. Ayan, 1 can. And inamit ko dito yung ating vanilla extract. Tinanggal ko siya. Plus sa inyo yan kung gusto niyo magtanggal guys. Ako hindi na ako nagtanggal. Tapos naglagay ako dito ng 1/2 teaspoon na salt off camera. So dito ilalagay ko siya sa high heat pati una para madali siyang lumapot. At nilagay ko na pati una yung butter. Ayan. Ilalagay ko na lang sa description box below yung ating ingredients para makita nyo at magaya nyo. So ayan, napakayami nito guys. Hindi wala kayong itulak kabigay. Super yummy siya. So ayan, mag-frosting na tayo. Guys, yung sa frosting habang mainit pa is ilagay nyo na siya
dahil na-experience ko na pinalamig ko muna siya, tumigas siya, nag-firm na siya, hindi na siya pwedeng lagay sa ating chiffon butter kasi tumigas na siya, pang frosting na siya ng cake. So dapat habang mainit, pagkahangon nyo sa fire, habang mainit pa is ibuhos nyo na kaagad kasi malulugi kayo pag hindi nyo ginawa agad yan kasi magtitigas siya, hindi na siya babalik sa dati. So kahit anong gawin nyo. So mas maganda ibuhos nyo yan habang mainit pa. Nasasabi ko to dahil na-experience ko na siya. So ayan, mag-uulit at mag-uulit kayo. So dito naman tayo sa cheese. Ang gamit ko dito is Eden cheese kasi request ito nung bumili sa akin. Ang gamit ko ditong original is yung melted quick melt cheese, pero nag-request yung buyer nito na Eden daw ang ilagay ko. So Eden yung nilagay natin, nag-additional payment siya dito. So ayan, ganyan lang po ako maglagay ng ating cheese. So ayan, additional payment po pag maramihan ang ilalagay nating cheese. So nag-additional payment yung nag-order niyan. So wala tayong magagawa, dadagdagan natin. So ayan, kung ano yung gusto ng customer at nag-pay naman siya ng tama sa naakma dun sa ginawa mong binigay mong price is your wish is my command, di po ba? So ayan, there you have it ang ating mga pa-order. So itong tab na ito is nabili ko sa online, guys. So 650 ml po yung size nito. Ayan. So nagkulang tayo ng ating frosting dahil laging generous tayo dun sa mga nauna dahil request nga ito ng buyer. So pag nag-request ang buyer na mag-additional ng sauce at saka ng cheese is syempre kailangan mag-additional din ng price. So ayan. So gagawa ulit tayo. Reserve kasi yun pang mamayang hapon yung dalawa. So i-deliver ko yan. So gagawa ulit ako ng bago. Ayan. So advice ko, guys, kung maramihan ang order nyo, maramihan din ang gawin yung frosting para hindi na kayo magulit-ulit kagaya ko. So ayan. Ito po yung ating mga pa-order online. There you have it. Ayan. At dito sa tab na nabili ko is may kawit siya sa once natatakpan nyo na to is mahirap na siyang tanggalin. So pagdating sa handling or sa delivery, ayan, maganda itong tab na to. Kaso pag ang weakness ng tab na to is pag nalaglag siya at nabagok doon sa baba kung saan man siya malalaglag or mababagok siya, magkakaroon siya ng scratch or lamat siya. So hindi siya magandang hindi siya maganda pag nalaglag. So kailangan ingat-ingat sa paghandling nito. Although manipis siya, pero maganda siya kasi very affordable yung price niya. At saka pag marami kang order, mas maganda kasi ito is microwavable siya. So hindi siya makapal. So tamang-tama pang benta talaga. So yan, kaya yan ang pinili ko. So yung link nito, guys, is wala po akong link nito. So sa susunod ibibigay ko sa inyo sa susunod na magpo-post ako ng mga ganitong bagay na cakes in tubs, ibibigay ko sa inyo yung link dun sa napagbilihan kong hindi ko kasi nakopya. So ayan, dyan, guys, meron siyang kawit. Kailangan pagbubuksan mo siya is hihilain mo muna yung takip na papunta sa'yo tapos hilain mo pataas kasi hindi siya magbubukas, masisira siya. So ayan, there you have it ang ating mga pa-order. Ayan, papunta po ito sa Chiba Ken, Kanagawa Ken. Ayan. At yung mga iba pong lulutuin ko is niluto ko na off cam. Nasa dulo po ng video yung ating mga ibang pa-orders. Kasi kung bibidyuhan pa natin is lalong hahaba. So ayan, there you have it ang ating mga pa-order na Yema Cake in Tubs. Ayan. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel na to, please do subscribe at tulong nyo na rin po sa aking channel. And then maraming salamat po, shout out nga po pala sa lahat ng mga nag-subscribe dito. Maraming thank you po. God bless po sa inyong lahat. At wag po sana kayong magsasawang panoorin ang aking mga ina-upload na video. Ayan, thank you so much. At ayan, ganyan po ako maglagay ng seal sa aking pa-order ng mga mini cake in tubs or Yema Cake in Tubs. So ayan. Nung una is nilalagay ko siya sa ibabaw, pero pag nag-delivery na, pag pinagpatong-patong mo is pangit siya. So inulit ko siya, nilagay ko dyan sa gilid. So ayan. Yung seal po niyan is na-order ko rin po siya sa Amazon. So mahal po yung ganyan. So mas maganda kung mayroon kayong Cricut tapos kayo na lang ang gumawa, mas makakatipid kayo. Pero yung Cricut machine is mahal din, kaya pag may mga mura-mura kayong alam na
papaprintan, magpaprint na lang kayo ng maramihan. Maramihan, mas mura yon. Ayan. So, yan po yung aking mga gamit sa paninda. Mga seal, mga kutsara. So, ayan. Yung kutsara is nabili ko yan ng per dozen. Mamura lang siya. So, kayo na po ang bahala. Mamili kung anong kulay ang gusto niyo pag bumili kayo ng kutsara. Siyempre, pag nag-order sila is kailangan ng kutsara, diba? So, ready to eat na. Ayan. So, there you have it. Ito na yung ating pa-order. Papunta ito ng Kanagawa Ken. Yung isa naman is sa Chiba Ken. So, hindi ko na pinicturean, hindi ko na pinakita dito sa video dahil mahahaba nga. Ito naman is for delivery dito sa malapit lang dito sa ating baryo. So, ayan. There you have it. Ito po yung ating mga pa-order. So, ganito ako ng aking mga pa-order. So, maraming salamat po for watching. Thanks for watching my videos. Please do subscribe, like, and share. See you on the next uploads. Paalam! So, ito na po yung ating finished product. Yung ating yung ating Yema cake. So, ayan. Yema cake. At ito na po guys yung ating mga pa-order. Yung Yema cake in tub. At meron pa po yung binibake ko pa po yung iba. Yung ubi Yema cake in tub. So, ayan. There you have